Ang palengke, sentro ng kalakalan at kabuhayan ng maraming Pilipino. Pero paano kung ang dating dry market ay naging wet market na puno ng problema sa kalinisan at amoy? Noong una, inidisenyo ito para sa mga tuyong produkto tulad ng gulay, prutas, bigas at damit. Layunin nitong maging organisado at malinis ang pamimili ng mga tao. Pero sa paglipas ng panahon, nagsimulang pumasok dito ang mga wet goods. Unti-unting naghalo ang wet at dry section, hanggang sa mawala ang malinaw na hangganan sa pagitan ng dalawa. Drainage system, kumakalat ang tubig mula sa wet section na nagre-resulta ng mabahong amoy na nanggagaling sa mga halo-halong dumi katulad ng hasan ng mga isda, bulok ng mga gulay at prutas at tira-tirang pagkain. Kailan po ba nagsimulang maging parang wet market itong dating dry market? Nasa 5 years na. And paano po kayo naaapektuhan nitong kumakalat na tubig at mabahong amoy? Hindi ako pang gumakuyanta. Dahil man kaya ako ginagalaw, okay lang sa kuya. Pero grabe talaga nagreklamo sa amparo, sa warangay na ayos na drainage. Oo. At dati, dahil man talaga pwede magtinda dito. Ang tubig na nagreklamo. Ganitong kalagayan, hindi lang mga vendors ang hihirapan, kundi pati na rin ang mga mamimili. Ano po ba yung una yung napapansin na every time na pupunta kayo or dumadaan po kayo dito sa palengke? Mabaho, super. So, ito po bang mabahong amoy is nakaka-apekto po ba ito sa inyo? At ito po bang maruming sahig na rin is nakaka-apekto po ba sa inyong pagdaan dito at sa inyong pamilya? Dumadaan po ba kayo dito kasi malapit lang? Katulad naman ng fresh seafood, imported meat at iba pang mga wet products. Dahil dito, napilitan ng mga vendors na magbenta ng mas marami kahit na hindi ito tugma sa disenyo ng pamilya.
Ayon sa Barangay Captain ng Ilawod na si Kapitan Velasco, kasalukuyan na nating pinaplano ang pagpapagawa ng bagong drainage system para mas maayos ang daloy ng tubig. Maglalagay din tayo ng regular cleaning staff at mas hihigpitan ang pagbabantay sa tamang pagtapon ng basura ng mga tindero at mamimili. Dagdag pa ni Kapitan Velasco, kailangan talaga tulungan ng pamahalaan ang mga vendors. Ang LGU ang maglalaan ng pondo at magpapatupad ng mga proyekto para sa kalinisan habang ang vendors naman ay dapat sumunod sa zoning at sanitation rules. Kapag may disiplina at kooperasyon, posible nating maibalik ang palengke bilang maayos at malinis na dry market. Pero may paraan para maibalik ang kaayusan. Kailangan ng zoning, malinaw na paghihiwalay ng wet at dry section, regular na paglilinis at pag-aayos ng drainage. Ang palengke ay hindi lang lugar ng bentahan. Ito ay salamin ng disiplina, malasakit ng isang komunidad. Kung magsasama-sama ang vendors, customers at pamahalaan, muling magiging masigla at malinis ang pamilihan at wala nang mabahong amoy.